4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng panahon. Ikalabinsyam na ng Pebrero 2024. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, Easterlies patuloy na magdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Mga nakuhang bangkay sa Ground Zero ng Davao de Oro umakyat na sa 98. Pola Oriental Mindoro tinamaan na rin ng ASF. 100 peso wage hike ng Senado tinutulan ng business sector. Mga self-employed may iwan sa taas sweldo. Bagong Pilipinas Servisyo Payer na mahagi naman ng libreng bigas at tulong pinansyal sa Siquijor. Nasa 50,000 na mga residente ang nakinabang. Construction worker patay sa pamamaril ng isang sekyo sa Calamba Industrial Park. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, apektado ng easterlies ang eastern part ng bansa na magdudulot na mainit na panahon. Ayon kay Grace Castañeda, ang northeast monsoon na umihan hindi makakaapekto sa bansa hindi nakaapekto sa bansa simula kahapon. Pero asahan daw ho natin na mainit na panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa dakong tanghali. Nako, mag-ingat na ho kayo ha. Baon na ho ng pananggalang at gumamit na po ng sunblock ka. Sinabi ni Castañeda na asahan naman ang maulap na papawiri na may isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa, epekto ng localized thunderstorms at easterlies o mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean. Umakyat na sa 78 katao ang namatay sa pagguho ng bundok sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ayon sa provincial government, 8 individual pa ang patuloy na nawawala sa naturang trahedya. Mahigit sa 5,300 katao naman ang inilikas at ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center. Matatanda ang deklarado ng no-build zone ang Masara matapos ang landslide noong 2008. Napumatay naman ang 24 katao pero nagpatuloy na matirhan pa rin ho ng mga residente. Matapos naman ang malaking dagok na naidulot ng oil spill, tinamaan ng African swine fever ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Sinabi sa DZRH at radyo natin ni Pola Mayor Jennifer Cruz, tinatayang nasa 200 hanggang 300 baboy ang kanilang pinatay kada araw dahil naman sa ASF. Ayon kay Mayor Cruz, dahil sa nangyaring oil spill at ngayon ay ASF sa loob lamang na 1 taon, tinatayang may gitna sa 1 bilyon ang nawawalang pondo na dapat kitain sana ng kanilang turismo. Una nang nagdeklara ng state of calamity si Mayor Cruz dahil sa oil spill at ASF, ngunit inanunsyo rin ng alkalde na ililip na rin ito sa susunod na linggo. After that, nagkaroon naman kami ng ASF. Nagdire-diretso yung problema namin. Grabe. Oo nga po. Malaking problema namin. Imagine, everyday Miss Aliyah and Miss Nicole, nagpapatay kami at nag-detap kami ng baboy. More or less, 200, 300 na baboy every day. Kaya talagang sobrang dagot sa bayan ng dagok yung naranasan namin sa bayan ng Pola. Nagbabala naman ang mga negosyante na makasasama sa halip na makabubuting sinusulong 100 pisong minimum wage hike ng Senado. Ayon sa position paper na ipinadala ng mga negosyante kay Senate President Mig Zubiri, tinututulan ng iba't ibang business group ang Senate Bill 2534 o Panukalang Wage Increase Act of 2023. Kabilang sa mga lumagda sa position paper na nagpapahayag ng pagtutol sa 100 pisong wage hike, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Export Confederation Incorporated, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, ang Philippine Association of Legitimate Service Contractors Incorporated, IT and Business Process Association of the Philippines,
Philippine Construction Association, ang Philippine Food Processors and Exporters Organization, Semiconductor and Electronics Industry in the Philippines, at ang Philippine Retailers Association of the Philippines, ganyan din ang People Management Association of the Philippines o PMAP. Iginiit ang mga negosyante na bagamat makikinabang ang may 5 milyong mga empleyado sa private sector sa nasabing panukala, may iwan naman ang 47 million na mga self-employed tulad ng mga magsasaka, mangingisda, tricycle driver at iba pang mga katulad na manggagawa. Kapag tumaas naman ang presyo ng bilihin, bunsod na magtaas ng presyo sa private sector o sweldo sa private sector, apektado rin ang lahat ng nasa informal sector. Bakit may katwiran yata dito yung mga negosyante, ano ha? Kasi meron naman tayong legislated wage hike. Ba't mo pa kinakailangan ng ganong klase ho ng mga bagong batas? Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, laundry day ka na ba? Pwede ko daw ngayon maglaba ha. Painitan ho ninyo para hindi nangangamoy. Tsaka check nyo ninyo yung mga washing machine ho ninyo. Baka mamaya tambak na ho yung mga nakasingit na kung ano na dyan. Kaya kahit na nilabhan ho ninyo, namamaho pa rin. Lalong-lalo na yung maong. Sunod no, kapag makapit, marikit at malupit naman siya, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang sound con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Sembomon cotton. Gawa po ito ng ACS. Construction worker patay sa pamamaril ng isang sikyo sa Calamba Industrial Park. Detalye na balita mula kay Noche Kaka, Sara 27. Noche, good morning. Mayong buntag, kayang Angel, patay ang trabahador ng South Luzon Expressway matapos barilin ng security guard ng Calamba Premier Industrial Park sa Barangay Batino, Calamba City sa Laguna o sa Laguna. Dead on the spot, Kuyang Angel, ang biktima niya si Ronald Viña Santillan, isang welder ng construction project ng SLEX. Ayon sa report, nagpapahinga ang biktima kasama ang iba pang katrabaho sa perimeter fence ng SLEX nang sitain ng isang gwardiya kasama ang isa pa ang biktima. Nagkaroon naman ito ng mainitang pagtatalo hanggang umalis ang isang sikyo. Maya-maya, bumalik ang suspect, dala na ang maiksing kalibre ng baril at pinaputukan ang dalawang biktima. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect, ngunit kalaunan naaresto rin ng mga otoridad. Inaresto na rin ang isa pang security guard dahil sa umano'y hinayaan nitong makatakas ang kanyang kapwa sikyo. Maharap naman ngayon ang namaril na suspect sa kaukulang reklamo. Mula sa Kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kaka, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Ganda umaga, Pilipinas! 20 anyos na estudyante naman na isa ring siklista patay sa isang aksidente sa Manawag, Pangasinan. Masanto siya kabasan sa Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Patay ang 21 anyos na binatang estudyante na kinilalang si Ram Racarrion matapos bumanggang minamaneho nitong motorsiklo sa concrete barrier sa kahabaan ng lansangan sa Barangay Baritaw, Manawag. Sa investigasyon ng pulisya, 1:30 ng madaling araw kahapon, habang minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo, na lost control ito sa manubela dahilan ng pagbangga niya sa concrete barrier sa gilid ng daan at sa lakas ng impact, bumagsak na duguan sa kalsada ang biktima. Naitakbo pa ito sa Manawag Community Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Elinda Casin Miniado. Labis ang paghinagpis ngayon ng mga nagmamahal kay Ram Racarrion na isa ring siklista na sumabak sa nakaraang karera ng Ronda Pilipinas 2022. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Naimbag nabigan ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Lawag City. Nerissa Purisima, magandang umaga po sa inyo. Ha? At sa mga suki natin yan sa Offenburg, Germany. Kay Annalyn Lang, good morning po. Nakararanas ng dry spell ang atmat na lalawigan ng Central Luzon dahil naman sa El Nino phenomenon. Tinukoy ang mga ito ng Pag-asa bilang mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Zambales at Nueva Ecija. Bukod sa Abra, Isabela at Metro Manila, Occidental Mindoro, gayon din ang Quirino, Rizal at Negros Occidental. Umiiral naman ang drought conditions sa Payao, Benguet,
Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Pero itong inaasahan nating mahaba-habang panahon ng taginit, pabor po naman sa mga nagpuproduce ng prutas. Katunayan, nasa ikatlong pamumulaklak na ho ngayon ng mga rambutan at lansones dyan po sa Mindanao. Maganda umaga, Pilipinas! Nadagdagan ang 10 lalawigang apektado nga ng El Nino hanggang sa dulo ng buwan. Una nang inanunsyo ng El Nino Task Force na 41 provinces nang apektado ngayon ng tagtuyot. Nagbabala naman ang pag-asa na hindi pa nararanasan ang peak o rurok ng El Nino dahil umiiral pa rin naman ang warm at dry season months o hindi pa umiiral ang warm and dry season month. Pumalaw na sa 151.3 million pesos ang pinsala ng El Nino sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama, 93% ng perwisyong palayan ay katumbas na ng malaking pinsala sa sektor ng pagsasaka. 6% naman ng mga tanim ng mais ang apektado na rin. Tiniyak naman ni Villarama na tutulungan ang 4,000 apektadong magsasaka gaya ng pagbibigay ng heat-tolerant at heat-resistant na mga binhi. Nagahanapan niya ng paraan ng gobyerno para makapagtanim pa rin ang mga magsasaka sa kabila ng pag-iral ng tagtuyot. Pinababantayan ng Pangulong BBM ang presyo ng pagkain, supply ng tubig at ang power supply ngayong panahon ng El Nino phenomenon. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, pinasisiguro ng Pangulo ang food security at ang kalusugan ng publiko ngayong panahon ng tagtuyot. Dahil naman sa muling pagsipa ng presyo ng bigas, ipinagpatuloy ng Marcos Administration ang programang pamamahagi ng pinansyal na ayuda at libreng bigas para sa mga hihirap na residente, partikular na sa lalawigan ng Siquijor, kasabay ng bagong Pilipinas Servicio Pair na pinakinabangan ng may 50 mga residente ng lalawigan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng DSWD sa paglulunsad ng Cash and Rice Distribution o card program sa Kapitolyo ng Siquijor, bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Pair. Umabot ng 300 million pesos ang naipamahaging tulong sa lalawigan, 117 million pesos naman ang direktang cash assistance. Binuo ni Romualdez at ang DSWD ang programang CARD bilang sagot sa hamon ng Pangulong BBM na tulungan ang administrasyon na mabigyan ang mga mahihirap na mga Pilipino ng libreng bigas at iba pang mga ayuda sa harap ng naranasang inflation hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bukod sa card program, inilunsad din ng House Speaker sa Siquijor ang iba pang programang magpapalawak ng serbisyo ng gobyerno at makapagbibigay ng ayuda. 4 katao naman magkakasabwat sa pagpapakalat ng shabu sa Maribeles, Bataan, arestado. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Arestado sa ikinasang drug bypass operation ang 4 katao na magkakasabwat sa pagpapakalat ng droga sa bayan ng Maribeles, Bataan. Sa report ng Maribeles PNP, ang mga naaresto ay kinabibilangan ito na mag-asawa, magkapatid at isang nagpapataya ng STL na naaresto ang mga ito sa Barangay San Isidro, Maribeles, Bataan. Nakumpiska sa mga sospek ang 10 gramo ng shabu na tinataya nagkakalaga ito sa 62,000 piso at nabawi din sa kanila ang ginamit na mark money. Ayon sa mga residente sa lugar, bulgaran di umano ang mga ito magbenta ng droga sa kanilang mga parokyano na lubhan nila itong ikinakabahala. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa lugar dahil kahit papaano mababawasan na umano ang mga nagpapakalat ng droga sa kanilang barangay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga, Granada. At iba pang pambasabog na tuklasan ng militar at ng PNP sa Tubo Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Nadiskubre ng militar at PNP ang imbakan ng mga granada at gamit sa paggawa ng pampasabog ng mga communist terrorist group sa bulubunduking bahagi ng barangay Tabakda sa Tubo Abra.
nakatanggap ng impormasyon ang mga alagad ng batas mula sa isang residente kaugnay sa natuklasang nakatagong gamit pampasabog ng mga communist terrorist group. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pinagsanib na puwersa ng militar at kapulisan at nagtungo sa lugar. Na-recover nila ang 6 na granada, 2 upper receiver ng M16 rifle, 22 blasting caps, bulto-bulto ng iba't ibang materyales at kasangkapan sa paggawa ng pampasabog. Ang paggamit ng CPP, NPA, NDF na mga pampasabog ay malinaw na paglabag sa international humanitarian law. At ang paggamit nila ng improvised explosive device ay walang pinipiling biktima at posibleng magresulta sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng sibilyan. Tiniyak naman ng militar na patuloy na magsasagawa ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mamamayan at sa pagtugis ng mga rebeldeng terorista. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Agina. Umapila naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Philippine Military Academy alumni, protektahan ang konstitusyon at soberanya ng bansa. Ginawa ni Zubiri ang panawagan sa kanyang pagdalo sa alumni homecoming sa Baguio City bilang isang honorary member. Sinabi ni Zubiri na patuloy na pinoprotektahan ng Senado ang kalayaan ng bansa, bagamat hindi sila humaharap sa uri ng panganib na kinakaharap naman ng PMA. Pinuri rin ito ang PMA Association o Alumni Association sa kanilang serbisyo at tiniyak na tutulong ang Senado sa pagpapalakas ng defense and security program ng bansa. Alas 4:20, oy mga misis. Si Bunsube, amoy araw pag uwi galing ng eskwela. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalabot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Sa iba pang mga balita, lalaking nang haras at nanutok ng baril, naku, patay matapos manlaban sa mga pulis. Detalye ng balita mula kay Jun Sotero. Jun, good morning. Patay ang isang lalaki matapos itong manlaban sa mga responding pulis dahil sa pangaharas at panunutok ng baril pasado alas 9:55 ng gabi, February 17, 2024. Suspect na kilalang si Roy Casas alias Bubong, 47 anyos, na tiga Barangay 26 na Silisada Street, Davao City. Base sa report ng Santana Police Station 1, nagpasaklulo sa kanilang tanggapan ang isang Alejandro de la Cuesta upang humingi ng tulong dahil sinugod siya ng suspect sa kanyang bahay. Hinaharas at tinutukan siya ng baril. Sa pagresponde ng kapulisan, nakita nila ang suspect sa Purok 1 Open Canal Barangay 21-C. Nang namalayan ng suspect na may mga pulis na kasama ang complainant na si De La Cuesta, bigla na lang bumunot ng baril ang suspect, sabay pinaputukan ang mga pulis. Kaya napilitan silang gumanti ng putok. Kaya nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng suspect na si Casas. Kaya kaagad itong isinugod sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Ngunit hindi nagtagal, binawian din ito ng buhay. Na-recover sa crime scene ang isang caliber 38 na revolver at 3 fired cartridge nito. Yan ang report mula sa Action Radio Davao. Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jun. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Davao, ha? Hoy, sa mga taga-Digos, may buntag kaninyo. Ilang liderato na ng PNP ang nagtangkang linisin ang anay sa pambansang pulisya. Pero sa mga nakalipas sa buwan, ilang kaso pa rin ang pagdanakaw na nasasangkutan ng mga pulis. Yung iba, senior ranking officer pa, ha? Bukod pa sa recycling ng illegal drugs, kidnapping at hunidap pa. May mga nagtatanong tuloy, kung kailan nga ba o kailangan pa nga bang pumagitan ng Kongreso para maresolba ang kalokohan ng mga pulis? Abay, mantakin ho ninyo kung hindi siguro doon sa investigasyon na ginawa ni Congressman Romy Acop, hindi masasampahan ng demanda itong ilang mga lokong pulis, ha? Noong isang linggo, 10 pulis sa Metro Manila ang sinibak sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa kwestiyonableng operasyon sa isang condominium sa Parañaque noong Setyembre. Hinuli nila ang 4 na Chinese sa loob ng kondo. Illegal na ikinulong at tinangay ang Rolex
at 27 million pesos na halaga ng pera na laman ng boat. Lupit nitong mga lokon to, titibay nito, kapal ng mukha, ano ha? Ang lalaki na sweldo nyo. Gumagawa ba kayo ng ganyang klase ng katarantaduhan? Ang malungkot dito mukhang may isa pang senior ranking officer. General yung isang sasabit dito, ano? Noong naman Disyembre, sinalakay ng PNP-CIDG at ng Games and Amusement Board kahit wala sa kanilang jurisdiksyon ang isang legal na Pogo Hub sa Pasay City. Sa suspetsyang nag-ooperate daw po ito ng illegal gambling. Kasamang binuksan ng mga operatiba ang vault ng Pogo at isinalang naman sa inquest proceedings ang 173 na mga dayuhan, pero kalaunan pinawalang sala din dahil ang mga ito naman pala ay kumpleto ng dokumento. Alam mo ninyo, yung negosyo nagsara. Ang Pangulong BBM invite ng investor, pero itong mga tarantadong ito hindi maintindihan na. Mantakin nyo nagsagawa ng raid December 23. O di halatang halata. August 2023 naman ang masangkot din ang 7 pulis sa illegal raid at panranansak sa bahay ng dating propesor sa Imus, Cavite na manoy sangkot naman sa illegal drugs. Ano na nga palang nangyari doon sa Pogo raid din dyan sa Paranaque? Di ba? Ang mga bolt ginagamitan ng acetylene torch. May patay dun Ala pa rin nangyayari sa investigasyon. 78 pasahero at 7 crew na rescue naman ng Philippine Navy sa nasirang barko sa karagatan ng Sibuto, Tawi-Tawi. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. 78 pasahero at 7 crew na isang pampasaherong barko na nasiraan ng makina sa karagatan ng Tawi-Tawi ang na-rescue ng Philippine Navy. Ilang oras na nagpalutang-lutang sa high seas ng Tawi-Tawi ang ML Daimal, isang pampasaherong cargo vessel, makaraang masiraan ng makina sa bahagi ng Bacalao Point, Sibuto, Tawi-Tawi. Nabatid na nanggaling ang barko sa Tandubanak Island Town ng Sibuto patungong Bonggao nang pumutok umano ang makina ng barko na nasa layong 9 nautical miles southwest ng Bacalao Point, Sibuto, Tawi-Tawi. To the rescue naman kagad ang ating Philippine Navy personnel na nakarinig sa distress call at tinungo ang lugar on board ng PC-390 Sea Patrol Craft at na-rescue ang 78 o 78 na mga pasahero at 7 crew na dinala sa Bonggao, Tawi-Tawi at agarang iturn over sa Ministry of Social Services and Development BARM at na ilalim sa counseling and stress debriefing ang mga biktima, habang ang Tawi-Tawi Provincial Police Office naman at ibang concerned line agencies ay inayos ang kanilang ligtas na pagbabalik sa kanilang mga pamilya sa lugar na kanilang pinanggalingan. Pinasasalamatan naman ni ProBAR Director Police Brigadier General Alan Nobleza ang Philippine Navy, MSWD BARM at Police Provincial Office sa palaging bukas palad at nakahandang tumulong sa mga kababayang Pilipinong nangangailangan. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, magandang umaga sa mga taga Magara, Rojas, Palawan at sa mga suki din natin dyan sa Pambuhan, Northern Samara. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Shuttle... Hindi... Ang... Shuttle Washington. Ang shuttle ba nasa Washington? Nalipat? Magkahiwalay nga, Washington. Alam ko, Washington DC. I-check mo nga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga suki natin dyan sa Bulacan, kumusta na ho kayo, ha? Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po. May aasahang taas sahod ang mga minimum wage earner at mga kasambahay sa Davao Region. 19 na piso, 19 pesos ang inaprobahang daily wage hike ng Regional Tripartite and Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Hahatiin ito sa 2 tranche. Epektibo po ito March 6. Magiging 481 pesos na ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa non-agri sector
476 naman sa agri-sector. Itinaas din sa 6,000 ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities ng rehiyon, 5,000 naman sa ibang bayan. Yan po ay para lamang sa Davao Region. Alam ba ninyong delikado pala sa learning abilities at intelligence sa mga bata ang sobrang pagkain ng matatamis? Pinayuhan ng child neurology specialist na si Dr. Michael C. ang mga magulang na huwag pakakainin ang kanilang mga anak ng sobrang sugary foods, lalong-lalo na ng candy, upang maiwasan ang pagkantala ng pagtuto ng mga ito. Ang mga bata niya na may higher quality diets ay may magandang brain development habang tumatanda kumpara sa mahilig sa matatamis at mga unhealthy diet, lalong-lalo na yung mga fast food chain. Binigyan din pa ni Dr. C ang kahalagahan ng breastfeeding at masustansyang pagkain para maabot ang maximum level ng brain development. Ito'y lalo't 90% niya ng development ng utak ng bata ay nangyayari sa kanilang unang taon o bago sila mag 1 year old. Pinalilimitahan din ng eksperto ang screen time o pagtutok ng bata sa telebisyon, cellphone, computer o mga tablet dahil nakaka-apekto rin ito sa kanilang brain development. Magandang umaga, Pilipinas! Naku, ang dami pa naman mga magulang ngayon ginagawa ho nilang yaya yung kanilang cellphone. Diba? Pagka medyo yung bata humihingi ng kung ano-ano. Alam, pambigay si nanay, bibigay yung cellphone. Mag-enjoy ka na lang dyan, anak. Kaya ang nangyayari, yung bata mas dependent mo ngayon sa cellphone, sa panonood ng TV, ano? Ayun! Ang Seattle is a city in Washington State. Ikaw talaga, Rio. Seattle, Washington, buti na lang si Virgilio Sacdalan nakatutok ko sa atin, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Beer. Ang alam ko lang kasi KL Kinapawan, Lanao, round trip sa amin yun. Diyan po sa Mindanao. Love and companionship ba? Nagbibigay sa mano sa relasyon ni Harleen Bautista sa anak ni Kuya Germs na si Federico Moreno. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Love and companionship lang pala ang tunay na dahilan na nagbibigkis ngayon sa pagmamahala ng mag-asawang Harleen Bautista at Frederick Moreno. Well, ayon kay Harleen, ang makausap nga natin ay hindi na sila naghahangad pa na magkaanak ni Federico dahil pare-pareho din naman daw silang dalawa na may anak na sa kanilang mga unang minahal sa buhay. Ang importante para kay Harleen ay nagmamahalan sila, nagkakaintindihan at higit sa lahat, walang problema. At kung magkaroon man ng problema, ay agad daw nila itong nalulusutan at nabibigyan ng solusyon. Sa ngayon, smooth at maganda ang relasyong Federico Moreno at Harleen Bautista. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley Alinio. Si Harleen, ano yun, kapatid ni Bistek. Hindi ko inabutan yun. Alam nyo naman, panahon namin, mga ano. Bea Alonso na inabutan namin. Uy! Umarangkada na muli ang PAGCOR Photo Contest 2024. Nagsimula noong February 15. Inaanyayahan ng mga amateur at mga professional photographers na ihanda na ang kanilang lahok para sa tsansang manalo ng mas malalaking premyo. Harvest time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024. Naglalayong ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka at mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 Photo Contest ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit naman ang drone camera. Bukod sa drone, mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit naman sa digital camera at mobile category, tampok naman ang mga litratong kuha sa mga mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes sa 2.23 million pesos. Aba, mula sa dating 1.6 million pesos noong nakarang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa.
Samantalang matatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement na mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakaraang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Magandang umaga, Pilipinas! Pero dyan, eto pa ang inyong chance na manalo ng cash prize, ang bagong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Para magandang arangkada natin, 2,000, 2,000 ang nag-iintay na premyo ngayong Lunes sa ating mahiwagang tunog. Mechanical device yan. Halatang mechanical device. Mechanical device nga po. Dahil yung isang item na hinahanap natin ay naimbento noong 1876. Magaling ano ha? Hindi pa tayo tao na invento na yung isang item na yun ha? Anyway, sino kayo nag-invento nun ha? 1876 na invento yung isang pong unang item na hinahanap natin sa ating mahiwagang tunog. Ang nyo pong sagot, kinakailangang sumunod sa tawang format na empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang inyong sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households ha. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ay nako, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! RH number. Babate sa Seattle, Washington, si Justo de Asis. Magandang umaga po. Oy, kahapon din kasabay natin sa eroplano si Walter Milicora. Direktor po naman ng ano nga yung kumpanya mo? ecohabitat.dc.com. Ayan, si Engineer Walter Milicor. May buntag din mo sa namin. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Ito ho pala, matagal ding nag-OFW na ho sa Hong Kong. At kahit na nasa Hong Kong ho sila, nakatutok ho sila dito ho sa DZRH. Di batiin ko na rin po ng happy birthday ngayon si Edwin Alesna. Boss Edwin, binabati ka ng mga mapitagan ng mga poging mapitagan. So yung mga umakyat ba ng Baguio para sa alumni homecoming, nakauwi na. Birthday din kahapon na isa pang pogi, si Ginoong Nick Gabunada. Boss Nick, happy birthday isa yung magaling na marketing marketing guru namin dati. Boss Nick, happy birthday. Sa Bisaya pa, maligayang pagtanda. Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga po sa inyo. Tuloy tayo sa mga balita. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may nangyayaring malaking sabuatan para tibagin ang unit team. Inilarawan ito ng senadora na nakadudurog ng puso at idiniin na makabubuti kong hayaang solido ang unit team ni na Pangulong BBM at BP Sara Duterte. Bagamat hindi pinangalanan, pinayuhan ng mambabata sa mga nakikisawsaw at gumagatong sa conspiracy na magsitabi muna. Umapila ang presidential sister na tuldukan na ang toxic politics at ang salib ay pagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para sa development at progreso na pakikinabangan ng publiko. Binigyan din pa ng senador na maraming problema ngayon ng bansa gaya ng tubig dahil sa banta ng El Nino at mataas na presyo ng pagkain din ng krudo. Marami talagang sinisira yung unity. Yun ang masama. Pero sa amin, sa mga principals,
makikita mo naman na okay naman ang working relationship si Presidente at ni Vice President. Yun ang mahalaga. Yung mga nakikisaw-saw dyan, nagpupugon at naninirang pure, magsagtabi na muna kayo, maraming trabaho. Kainis, and it's really heartbreaking that there is a huge conspiracy, we go back to that word, to tear apart the unit team. It would have been ideal if we can maintain it, because then you have a solid North, a solid South, an overwhelming vote, a mandate that you cannot dispute, and maisasantabi na yung sinasabing toxic politics, di ba? And get on with the real work for development, for progress, and for real concern for the welfare of the toiling masses. Una nang idami ng senador, may tama lang unit team dahil sa World War nila Pangulong BBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nilinaw naman ni Senator Marcos na hindi naman problema ang mga principal ng unit team, kundi ang mga nakapalibid lamang ng mga demonyo at mga asa. Naninindigan si Senator Amy na ipagtatanggol niya ang kanilang pamilya dahil higit 3 dekada silang naghirap at dumaan sa maraming pagsubok. Uy, yung Tape Incorporated, malaki raw ang pagkakautang sa GMA? Hala? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Itinatanggi ng Tape Incorporated na malapit ng sibakin ang noontime show nilang Tahanang Pinakamasaya sa GMA7. Tuloy-tuloy pa rin daw ang show nila sa Kapuso Network dahil hanggang December 2024 pa raw ang kontrata nila. Wala pa raw silang ideya kung magkakaroon ba ng renewal bago matapos ang taong ito. Pero ang latest na nasagap namin ay lumalaki na raw ang utang ng Tape Incorporated sa GMA7. Ang dinig namin ay umabot na raw ito ng halos 800 million pesos. Malaki rin daw ang utang sa ibang suppliers na kailangan na rin nilang bayaran. Kaya kapansin-pansing tila tinitipid na ang ipinamimigay na papremyo sa kanilang mga games at segment na G sa Gedli. Pero nilinaw ng taga-Tape Incorporated na puno sila ng commercial load kaya kumikita sila. Pero kailangan na daw nilang bayaran ang malaking pagkakautang na nagsimula pa sa dating Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey o TVJ at ang management ni Mr. Tony Tuviera. Bukas ang programang ito sa panig ni Mr. T kung gusto niyang sagutin ang isyong ito. Pero naghihimutok ang ilang taga-Tape Incorporated dahil lagi na lang daw silang pinifake news. Kaya nilinaw nilang maayos naman daw ang show nila pero mukhang may mga problema kagaya nitong matagal ng pagkakautang sa GMA7. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bukas naman si Senator Christopher Bongo sa desisyon ng Commission on Elections na maglabas ng signature withdrawal form para sa manoy naloko sa pagpirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senator Go, dapat dumaan sa lehitimong proseso ang pagsusulong ng charter change at dapat walang bahid ng anumang panlilang sa publiko. Sinabi pa ni Senator Go, dapat isalamin ng tiyatyan tunay na kagustuhan o hangarin ng mga mamamayang Pilipino. Una rito ay nanunsyo ng COMELEC na maaari nang mag-withdraw o bawiin ng naging lagta sa isinusulong na petisyon para naman sa People's Initiative. Matapos naman ang kakarampot na rollback, kasado na ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Rico, magpultang na kayo! Sa pagtaya ng Uni Oil, posibleng maglaro sa 90 hanggang 1.10 ang magiging increase sa diesel habang 1.20 hanggang 1.40 naman sa diesel. Ayon pa sa mga informante sa industrial analyst, posibleng 90 hanggang 130 naman ang magiging taas presyo sa kada litro ng kerosene. Sinabi pa ng Department of Energy na ang pagtataas ay ang posibleng pagtaas ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East, sumipang stockpile ng US, naantalang shipping sa Red Sea at Suez Canal at pagtaya ng OPEC na mataas na demand ng krudo ngayong 2024. 45 makalipas ang alas 4 ng umaga, bumuhos naman ang suporta kay Speaker Martin Romualdez mula sa mga kongresista ng Metro Manila at mga lokal na pamahalaan ng Surigao del Norte sa gitna ng mga pag-ataking ginagawa ng mga senador.
Ipinagtanggol ng 30 kongresista mula sa 14 na syudad ng Metro Manila si Romualdez laban sa walang batayang alegasyon ng ilang senador kaugnay ng isinusulong na pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng konstitusyon na naglalayong paramihin ang madayuhang mamumuhunan sa bansa. Isang statement of solidarity ang nilagdaan upang igiit ang kahalagahan ng itinatuguyod na karapatan na nakasaad naman sa konstitusyon. Kabilang sa mga lumagdang kongresista sa Statement of Solidarity, sina Congressman Oscar Malapitan, Mitch Cahayon, Dean Asistio, Makati Congressman Romulo Kid Peña at Luis Campos Jr. Ganyan din si Congressman Toby Chanco, Mandaluyong City Representative Boyet Gonzales, si Pasay Congressman Antonio Calixto, Manila Congressman Ernesto Dionisio Jr., Rolando Valeriano, Joel Chua, Edward Perez Maceda, Irwin Ching at si Congressman Benny Abante. Yun daw pong balitang papalitan naman ng liderato sa Senado, intriga lamang ay naman ito kay Senator Nancy Binay. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RS28. Good morning, Raymond. May nang iintriga lamang sa mga senador kaya't pinalulutang na may palitan ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang paniniwala ni Senador Nancy Binay kasunod ng mga balitang papalitan na si Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Binay, wala siyang nakikitang dahilan sa ngayon upang palitan si Zubiri dahil sa katunayan ay lalong tumibay umano ang samahan ng mga senador nitong nakalipas na mga araw na matindi ang bangayan ng mga congressmen at senador. Kung totoo na may numero na ang grupo na gustong palitan si Zubiri, ay wala silang magagawa dahil ilang beses din itong sinabi na sa oras na wala na sa kanyang tiwala ng mayorya ng makasamaang senador ay nakahanda na siyang lisanin ang pagiging Senate President. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala sa iba pang mga balita, nasa 459 na mga PDL sa mga person deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang inilipat sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Catapan Jr., ito ang isa sa kanilang mga naging hakbang para ma-decongest, mabawasan ang mga presyo sa kulungan upang maibsan ang overcrowding. Sinabi pa ni Katapang, umabot na ng 1,254 ang mga bilanggong na ilipat sa iba't ibang mga kulungan o mga penal farm simula pa noong Enero. Nailipat naman ang ligtas ang lahat ng PDL maliban lamang sa isang na-diagnose ng hypokalemia. Kung kaya't dinala ito sa medical facility ng IPP. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Binyan, Laguna. Kumusta na po kayo, ha? Para ho doon sa mga taga Quezon, dagdagan daw ho ninyo yung inyo pong harvest ng tsokolate, ng kakao, ha? Dahil lumalakas ho ang benta ng tangerine chocolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magsasaka na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ay sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya yun nga pong magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po patungo dyan sa lalawigan ng Quezon para magkaroon ng dagdag na kita ang ating mga magsasaka. Kaya pakiusap po niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dyan sa abroad, tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. O kaya, check ho ninyo dun sa tangerinechocolate.ph. Nandun po yung mga available variants ng iba't ibang mga produkto ng tangerine chocolate. Uy, Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Kumusta ka na, ha? Ingat po kayo. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Announcement muna tayo, panawagan kay Ginan Teresita Apostoles, retiradong kawani ng UP Manila. Magtungo daw po kayo sa tanggapan ni Binibining Carlota Sorat ng UP Manila. Salamat po. Ay, magandang umaga din po kay Congressman Dr. Plato dyan po sa Bulacan, ha? Alam ho ninyo, napakaganda ho ng programa ang sinusulong ho nila dyan sa Bulacan, lalong-lalo na sa Angat Watershed. Yung pagtatanim ng kawayan, malaking bagay ho yan, ha?
Dahil paraan ho para maibsan ho talaga ang patuloy na pagkasira ng bundok ang pagtatanim ho ng kawayan. Doon sa watershed project na ginagawa ho ng proteksyon ng watershed ng Angat, ano ha? Yan po sa Bulacan, pinapasalamatan natin ang grupo ni na Congressman Ador Plato. Thank you, Ka-Ador. Alam ba ninyo na sa India, meron pong isang lugar ho sa India na ngayon pinalitan na nila totally banned na ho doon ang plastic bottle. Ang ginagamit nila ngayon doon ay botelya na gamit po o gawa po sa kawayan. Kasi nga, sabi nila, ito'y biodegradable, pangalawa, recyclable. Yan, sa Sikkim, isang state po sa India, ang ginagamit na ang bamboo water bottle at ibinan ang paggamit ng plastic bottle. Kaya dito sa Pilipinas, dapat ganyan doon. Gayahin din natin. Iba na natin ang mga plastic. Naguguluhan naman ang mga miyembro ng Kamara de Representantes kaugnay ng sistema sa Senado dahil sa iba umano ang sinasabi ng leader sa mga ginagawa ng nasa baba niya, katulad ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tapusin ang Charter Reform Resolution number nitong Marso at ceasefire sa World War sa pagitan ng dalawang kapulungan. Ito ang dahilan kung bakit napatanong sina Congresswoman Geraldine Roman ng 1st District ng Bataan at Janet Garin ng unang distrito ng Iloilo kung meron pa bang leader o may leadership vacuum bang Senado. Sinabi ni Zubiri na Marso tapos na ang resolution of both houses number 6 pero hindi ito ang sinabi ng komite na nagsasagawa ng pagdinig. Sinabi rin ni Zubiri na napagkasunduan na magkakaroon ng ceasefire sa issue ng charter reform pero sinabi niya na hindi niya kayang pigilan si Senator Amy Marcos sa pagbanat. Ang tanong tuloy ngayon ni na Congresswoman Roman, sino nga ba ang in charge sa Senado? Si Zubiri o si Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi rin naman sinusuportahan ni Congresswoman Garin. Nilina naman ang Armed Forces of the Philippines na pwede pa rin gumamit ng Chinese app na TikTok ang mga sundalo sa kanilang personal cellphone. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Franchel Padilla, sa kondisyong ito ay hindi konektado ang cellphone sa military network at bawal mag-post na kukompromiso sa seguridad ng kampo. Iimbestigahan ang mga paglabag na sa naturang direktiba at posibleng maparusahan ang kanilang commanding officer. Una nang inanunsyo ni Padilla na bawal gumamit ng TikTok ang mga sundalo sa kanilang work at personal phones dahil sa pangamba na maapektuhan ito ng cyber security. Ganon. Ano mo? Sige, tingnan natin. Baka kaya nga i-monitor. Inaaprobahan naman ng Administrasyong Marcos sa mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin ayon ito sa NEDA. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inaayos na ng pamahalaan ang mga polisiya para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Tugon ito ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa resulta ng Octa Research Survey na nagpapakitang 75% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng gobyerno kontra inflation. Ayon kay Balisacan, batid nila na kailangan ng agarang aksyon sa isyu ng inflation at food security, gayon din sa paglikha ng maraming trabaho at pagpapababa ng antas ng kahirapan. Tiniyak naman ito na minamadali na ng Administrasyong Marcos ang mga hakbang para remedyohan ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang anya rito ang pagsasakatuparan ng malalaking foreign direct investments na lilikha ng dekalidad ng mga trabaho at magpapalakas ng kita at purchasing power ng mga tao. Sabi pa ng kalihim, siniseryoso ng gabinete ang mga direktiba ng Pangulo na tiyaking sapat ang supply, accessible at abot kaya ang pagkain sa mga Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Inilunsad na Malacanang ang Goldberg, the concert series na naglalayong isulong ang Filipino heritage sa mga kabataan. Ayon sa Social Secretary's Office, itatampok sa konsyerto ang mga Filipino musician, mga artists, culture at arts.
Hango ito kay Stella Goldberg Brimo, anak ng French-Jewish businessman na si Michael Goldenberg. May-ari naman ang makasaysayang Goldenberg Mansion sa San Miguel, Maynila. Kilala rin siya bilang isang soloista, concert pianist at profesor ng University of Santo Tomas, Conservatory of Music at St. Paul College. Uy, teka nga pala, merong solo exhibit din si Congressman, si Vice Mayor Yul Serbo. Ayan. Buong loob na tinanggap ng industriya ng Philippine Arts and Artistic Skills ni Yul Serbo Nieto ang magandang at sa magandang dahilan din. Ginagamit ni Manila Vice Mayor Yul Serbo Nieto ang kanyang artistic skills sa paggawa ng mga kakaibang metal artwork. Kabilang narito ang kanyang ginawang scrap metal map out ng Metro Manila. Pamamahagi ni Vice Mayor Yul ang makukuha niya mula sa kanyang artwork exhibit para i-donate sa mga grupo sa halip na bumuo ng bagong stream of income. Ayon kay Nieto, ang kanyang sining ay kumakatawan sa postmodern philosophy sa pamamagitan ng pag-deconstruct at reassemble ng iba't ibang visual languages. Sinabi pa ni Nieto, hindi lamang ito expression of ideas kundi pamamahagi ng karanasan, ideya at pangarap ng bawat tao. Makikita ang kanyang series of artworks direction sa Art Gallery ng Manila Hotel dyan po sa Maynila. Directions 2 sa Pinto Art Museum Antipolo Rizal at Directions 3 sa Bulwagang Rodriguez ng Manila City Hall. Pinatututukan naman ng Pangulong BBM sa DPWH ang pagsasaayos sa mga kalsada na napinsala ng magnitude 7.4 na lindol sa mga pagbahandunot naman ng Shearline at LPA. Partikular na pinag-utos ng Pangulong BBM na iprioridad ang Surigao del Sur at Agusan del Sur na pinakanapuruhan sa mga nagdaang kalamidad. Sa situation briefing sa Caraga, sinabi ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, hindi pa rin nagagamit ang mga paaralan, mga lansangan at tulay matapos ang lindol noong Disyembre. Napinsala rin ang malakas na pagyanig ang mga gusali ng Pag-asa sa hinatuan at naapektuhan din ang Doppler reader ng naturang ahensya. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, dapat magandang gising nyo. Dapat pagmulat ng inyong mga mata at pagharap ninyo sa salamin, sasabihin nyo, ang pogi ko. Ayan. Pagkakompleto tayo ng tulog, magandang gising ho natin. Ha? Pagka magandang gising, aba, siyempre maganda din ang ating araw. Kaya, gabi pa lamang bago matulog, mag-take na ho kayo ng Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na tumutulong ho sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog. Ang sabi nga po ng mga eksperto, malalabanan pagka nagkaroon ka ng magandang tulog, malalabanan ang iba't ibang mga sakit. Kaya ito pong Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, ay inirekomenda ng mga doktor. Kasi pag habang natutulog tayo, gumagana yung brain para itaboy yung mga toxic sa ating katawan, mga toxin sa ating katawan. Ayan. Para ho sa mga karagdagang impormasyon, baka may gusto pa kayong itanong mula sa mga medical experts, 0917-110-6580. Diyan ho kayong mag-text para sa inyo pong mga concerns. Pero ang Ultabayo po ay available online sa Lazada at saka sa Shopee at available din po sa lahat ng branches ng Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Yan po ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas na rehistrado sa Food and Drug Administration. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa 3,000 maliliit na negosyante at 2,000 mga estudyante ng Siquijor na nakatanggap ng kabuuang 10 milyong pisong halaga ng cash assistance mula naman sa 2 social assistance program ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na lubhang mahalaga sa panahon ng kanilang pangangailangan.
Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang pagsusulong ng Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Osibol Program. Yan din ang Integrated Scholarship and Incentive Program o ISIP para for the youth. Layunin ng programa na matulungan ang mga nahihirapan negosyante at estudyante bunsod ng pagtaas ng presyo ng bilihin o kaya't inulunsad din po ang Bagong Pilipinas Servisyo Pier sa probinsya ng Siquijor. Kasabay ho niyan yung pamimigay din ng ayuda at mga cash assistance sa ilalim po naman ng card program. May karagdagan detalye si Manang Milky Regunan, Aris12. Manang Milky. Tinatayang 3,000 benepisyaryo sa Siquijor ang nakatanggap ng cash at bigas bilang ayuda sa ilalim ng Cash and Rice Distribution o CARD program. Ang CARD program ay proyekto ni House Speaker Martin Romualdez at ng Department of Social Welfare and Development bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ang Kongreso ng tulong sa mga nangailangang sektor. Sa programa, pagkakaloban ng mga benepisyaryo ng 2,000 pesos, 1,000 piso ang cash at ang nalalabing 1,000 ay sa forma ng 25 kilos ng bigas. Pinasalamatan ni Romualdez ang DSWD na katuwang sa programa, dalang ayuda ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations program. Ang mga benepisyaryo ay tinukoy ng DSWD na kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga indigenous people o mga katutubo. Sabi ni Romualdez, makakaasa si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang Kamara para matugunan ang pangailangan ng mga mahirap sa ilalim ng layunin ng Bagong Pilipinas. Unang ililunsad ang CARD program sa iba't ibang mga lungsod sa Metro Manila at sa lalawigan ng Laguna. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas. Oy, bago ko makalimutan, mga taga Central Luzon, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na 20,000 pesos all-in down payment para po sa kanilang mga proyekto. Diyan po sa Central Luzon, yung sa Mira Mabalacat, sa Sibera Mabalacat at saka Sibera Bacolor. At meron din po yung sa Mira. Ayan, 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat bahay agad. Handog po yan sa atin ng Westchester Realty. Ito pa rin ho ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At tuloy pa rin ho yung kanila alok. Kahit tapos na ho yung Valentine's Day, tuloy pa rin yung alok na 342 para ho doon sa mga magpapareserve ngayong mga panahong ito ng kanilang bahay. Matakin ho ninyo, bibiyahe ka na. Meron ka pang chance manalo ng biyahe papunta ho sa isang Asian destination, Japan, Singapore, Thailand. Ayan, yung kung saan tatama yung inyong dart, doon ho kayo mapupunta. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot na kaya. Maganda umaga, Pilipinas. Isa ho sa napakasipag na membro ng Kamara ang kinatawan ng 2nd District ng Antipolo Rizal, si Congressman Romy Acop. Kong, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Kong Angel, magandang umaga at sa mga tagapakinig mo, magandang umaga rin. I'm good, Angel. I hope you are good also. Ay, always good. Kasi nandyan ho kayo. Alam namin hindi nyo hindi nyo pinababayaan tong problema sa hanay ng PNP na pinanggalingan din po ninyo. Anyway, sir, number one, congratulations dahil doon sa inyong inisyatiba na ginawa months back, natuntun yung mga pulis na gumagawa ng mga kalokohan, meron pa yatang senior colonel at saka general na sasabit doon sa kasong yun. Last week 10 pulis yung sinibak dahil doon sa questionabling operasyon sa isang condominium sa Parañaque noong Setyembre. Meron pa ba kayong ibang iniimbestigahan, Kong Romy? Na insidente? Oo. Mamaya, alas 9, siguro tatapusin na namin yung investigasyon tungkol sa bagay na yan. Kasi kung natatanda natin na cite in contempt yung 10 sa kanila So, siguro itutuloy mamaya kasi para na rin siguro matapos tong issue na ito. Ang isang pag-uusapan namin mamaya ay yung
pagsunog ng modernized jeepney doon sa Katanawan, Quezon. Yun po ay naka-schedule mamayang alas 9. Teka muna, bago ko puntahan yung sa Katanawan, Quezon, yung 10 na dismiss, nakadetain pa dyan sa Congress? Opo, dahil na-cite po sila in contempt. At 30 days po yung naibigay po sa kanila na pagka-detain dito po sa House of Representatives. Okay, so pag inirelease nyo, ma'am, baka ho ito kasi bagay, nasibak na sila sa serbisyo, no? Kaya paano yung kaso nila? Yung unreserved case, tapos na po according to General Nartates, yung NCRPO commander. At dismissal nga po ang naibigay doon sa 10. Yung full-fledged colonel at saka general ay nag-aantay po si General Nartates ng clearance from the President para ituloy yung investigation po sa kanila. Yung the rest of the 33, according to 34 po yata, according to General Nartates, ay nabigyan na po ng karampatang penalty base po doon sa mga participation po nila sa krimen na ginawa nila. Kung sa dami ng inisyatiba ho ninyo na mariporma ang hanay ng pambansang pulisya, na kalipas na administrasyon, tinasa ng sweldo, bakit siyang katerba pa rin noon ganitong kalukuhan? Noong ako po'y nandun po sa third term ko nung first 9 years ko, nag-imbestiga po ako yung status po ng disiplina ng Philippine National Police. So, pinag-aralan po namin yung mula sa recruitment hanggang yung bang hanggang siya ay mag-retire. At nakita namin doon na talagang yung pong kumbaga sa kalokohan, nakikita po namin mangula doon sa recruitment hanggang sila po ay nandun na sa loob ng organization at nadidisti-distino sa iba't ibang posisyon doon po sa loob ng Philippine National Police. So, hindi po nawawala kasi yung oportunidad ba na magdidesisyon na isang pulis kung ang gagawin niya ay tama o mali. So kalimitan, kung titingnan po na, minority naman po yung gumagawa nito. Nakikita po natin na mali po yung pinipila nila na desisyon. Ang desisyon po nila yung hindi tama. Oo. Pero liwanagin ko lang ho, hindi ho ito ang kabuuan ng PNP. Ito ho ay gawa lamang ng wala pa yatang 1% mga buwisit Di ba? Opo. Yun po ang nakita po namin noon. Kaya lang, yung maliit na grupo na ito, sila po sumisira ng reputasyon ng Philippine National Police. Pero sabi nga ninyo, Kong, sa recruitment process pa lang, kaya lang nagtataka tayo, umabot na ng ranggong colonel, yung iba master sergeant. Ibig sabihin, batikan na itong mga lokong to. So, all these years, hindi na-check yung kanilang yung kanilang mga kalokohan? Ang nakita namin dyan, Kung Angel, is that, hindi ba, lahat naman ng commanders sa chain of command ng Philippine National Police, may otoridad at obligasyon na disiplinahin yung mga tao na nasa ilalim po niya. Di po ba? Nakita po namin doon sa investigasyon na yon na some of our commanders ay hindi po ginagampanan yung obligasyon po nila na yun na tignan yung disiplina ng kanilang mga tao. So, napapabayaan. So, ano ang kailangang palakasin sa hanay ng pambansang pulisya sa ngayon, General, Congressman? Ang rekomendasyon namin noon sa investigasyon po na yan, Kong Angels, number 1, siguro palakasin yung disciplinary mechanism ng Philippine National Police. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Kung titignan po natin sa nakikita natin statistics
tingnan po natin yung Armed Forces of the Philippines at saka Philippine Coast Guard na parehas namin na naka-uniforme, di po ba? Sa kanila, yung military justice system ang kanilang ang lumalakad sa kanilang mga hanay. Na yung commander ng bawat unit ay meron pong kapangyarihan na magdetine ng kanyang tao na nagluloko. Kung titingnan po natin yung batas ng Philippine Coast Guard, inadapt po nila ron that the military justice system ay yun po ang lalakan na kanilang justice system sa kanilang hanay. That's in the law creating the Coast Guard. Ang Coast Guard is a civilian organization, di ho ba? Yes, under the Department of Transportation. Okay. So, ang recommendation ko noon ay magkaroon yung Philippine National Police ng sarili nilang PNP justice system na yung mga ibang mga features ng military justice system ay nandun. Hindi pa magdo-duplicate yun sa NAPOLCOM? Sa trabaho ng NAPOLCOM? Hindi naman. Ang NAPOLCOM po ay, ang trabaho po nila ay mag-imbestiga ng kaso. Yung mga kaso na dinesisyonan ng mga disciplinary authorities ng Philippine National Police ay appealable sa Regional Appellate Board or to the National Appellate Board. So, ganun po yan. Kaya lang, kung titingnan po natin, yung proseso ng pag-imbestiga at pagbigay ng tarampatang penalty sa mga tumataliwas na mga pulis, ay matagal ang proseso. Itong kay General Nartates, September 16 yata nangyari. Oo. Yes, at ngayon lang na desisyonan. Kung titingnan po natin, matagal po na panon. Kasi ang penalty para maging effective, Kong Angel, is that yung certainty of punishment must be there. Teka muna, kung magbubuo tayo ng parang military justice system sa PNP, magiging taliwas ito sa mandato po naman ng IAS. Di ba yun din yung trabaho ng IAS? Yung IAS po ay sinusunod din po yung mga patakaran tungkol dun sa pag-iimbestiga at pagbibigay ng penalty sa mga naglulukong mga pulis. Pero kung titingnan po natin yung proseso, mahaba pa rin. Tawag po nila ay summary hearing, pero kung titingnan mo natin, parang hindi summary hearing. Kasi dito, dahil civilian na ang Philippine National Police, ay nabibigyan po ng due process na po ito. Nako. Ano yun? Yun ang nangyari. Ano yun? Babaguhin lang yung IRR? Anong kailangan baguhin? Amyenda sa batas, Kong? Meron yung batas po kasi na 6975 at 8551 nakalagay may aspeto po doon na tungkol sa disiplina ng Philippine National Police. So siguro yun lang po siguro ang tignan at maamendahan yung provision na yon para ma-incorporate po yung police justice system na sinasabi ko. How long will it take? Kasi hindi naman ang pinapressure namin kayo, ano ha? Kaya lang paulit-ulit na ho kasi ito na mas lalong naging mas nagiging prominent. Kasi mantakin ho ninyo, December 23 ni-raid yung isang malaking negosyo dito ho sa Pasay, ano ha? Ang involved mga pulis, tapos kasabwat pa yung mga taga Games and Amusement Board. Only to find out, legal naman pala yung operasyon, kaya lang nasira na yung negosyo. Kaya lang, di ba? Mantakin ho ninyo. Tapos halatang-halata naman, December 23, in-implement yung utos ng korte. Yeah. Sinabi ko naman na sa nung pagbalik ko dito sa Kongreso, Kong Angel, sinabi ko naman doon sa NAPOLCOM at sa kapulisan na mag-formulate sila ng naangkop na justice system para ipa-approve sana i-approve ng Civil Service Commission. Kasi kung titingnan po natin,
babasahin natin yung mga desisyon ng Korte Suprema. Pag yung isang sistema ay tinatanggap naman ng mga concerned agencies, pinapanigan naman ng Korte Suprema. So, dapat yung kapulisan na ang gumawa ng police justice system nila at i-recommenda na aprobahan ng Civil Service Commission dahil kung titingnan po natin dahil civilian na po ng PNP, govern pa rin kami somewhat ng Civil Service Commission. So, without amending the law po pwede yun? Pwede. Magkaroon lang sila ng police justice system. Nakikinig si General Acorda, General. Baka po pwedeng action na nakaagad to. Para mas mabilis po sana kasi ang pagpanday o kaya pag-amend ng isang batas ay mahaba pong proseso sa Kongreso. At least doon, hindi IRR ang babaguhin kundi hindi po. Hindi po. Magpapasok lang sila ng isang parang bagong Pero nakakausap niyo ba si General Benji Acorda? Opo. Dito sa hearing tungkol dito sa Southern Police District, umattend po naman si General Benji Acorda. Kaya lang, retiring na rin siya. No? Na-extend lang ito eh. Pa-retire rin ito ngayong Marso. 31 March. Anyway, sige. But we'll take note doon sa sinasabi ho ninyo na there should be a military justice system within the PNP para mas mabilis na mapataw yung parusa at meron talagang certainty. Balikan ko lang yung binabanggit nyo kanina na investigasyon yung gagawin mamaya. Opo. Pangalawa po doon sa yun po yung unang agenda doon po sa hearing mamayang alas 9. Yun pong alleged arson committed sa Katanawan, Quezon at ang nasunog po ay isang allegedly modernized vehicle. Opo. Yung aspeto po ng krimen ang imbestigahan. Sino ang involved? Kung basahin po natin, hindi po ba yung 4 na katao? Hindi po ba yung isang filmmaker parang araw ang leader ng grupo na allegedly nagsunog po nung modernized vehicle. Sige. Anyway, tutukan ho namin yan mamaya. Para wag naman ma-preempt yung mga magko-cover na kaibigan natin dyan sa house. Pinangunahan mo yung i-cover namin. Teka muna, last point na lang. Kasi sa Armed Forces of the Philippines, basta't ang cellphone ay provided ng gobyerno, hindi pwede na gumamit ng TikTok. Would you recommend sa hanay din po ng PNP? Noong ako ay nasa serbisyo pa, kung papansinin po natin ang ating mga empleyado, darating po sila sa kanilang mga opisina, di po ba? Kahit maaga po silang dumarating, ang una po nilang gagawin ay ayusin yung kanilang sarili. Di po ba? At pagkatapos ay kakain. Dahil sa sistema ng traffic po natin, napakahirap po ang bumiyahe mula sa iyong bahay papunta sa opisina. Pero kung obserbahan po natin ating mga tao, na-istorbo yung paggawa nila ng trabaho, unang-una doon sa mga tawag o text sa kanila. Okay. Pangalawa, kung medyo nagkaroon ng konting lal o kaya walang papeles na doon sa mesa niya, ang gagawin, bubuksan yung cellphone para manood doon sa TikTok o kaya doon sa Facebook, YouTube, di po ba? At kung titingnan po natin, minsan pag nalibang, nadidisturbo na yung trabaho. Yes, umahaba na yung oras doon. Ako, nung doon sa opisina ko, nagkaroon po na akong nagbigay ng direktiba na iwasan yung ganito doon sa aking opisina noon, sa aking mga tao. Not necessarily because of security? Noon kasi wala pa yung ganyang kung ako nasa serbisyo Angel. Pero ngayon talaga i-consider na talaga yung cyber security. Okay. Kong, maraming salamat ha. Abangan namin yung magiging hearing mamaya. Thank you.
Nagpapasalamat din ako sa iyo, Kong Angel, sa opportunity na bigay mo sa akin. Magandang umaga po sa inyo lahat. At magandang umaga sa mga taga-Antipolo, hindi kayo nagkamali sa inyong desisyon. Kasi bagay, wala naman kayo nakalaban pala ng nakaraang eleksyon. Thank you, Angel. Nga pala. Thank you, Kong. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Congressman Romy Ako po ng Antipolo City. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, wag natin kalimutan, saan man po ang lakad natin ngayong araw nito, magpaunahan ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol, yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improve alcohol. Ayan yung mabagong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong Marcos sinigurong may access sa gamot at tubig ang mga residente ng Caraga na apektado ng low pressure area. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pamela? Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang situation briefing tungkol sa naging epekto ng low pressure area sa Caraga Region. Ayon sa Pangulo, patuloy na aalalay ang gobyerno sa mga pamilyang apektado ng trough o extension ng LPA at nangakong magkakaroon ng akses sa mga gamot at tubig ang mga residente. Inatasan ng Pangulo ang mga lokal na opisyal ng Caraga Region na makipag-ugnayan sa concerned government agencies para masiguro ang agarang pagresponde sa mga apektadong lugar. Dumalo sa naturang situation briefing si Health Secretary Ted Herbosa at ayon sa kalihim, naibigay na ang quick release funds sa kanilang regional office sa rehiyon. Dagdag pa nito, sa tulong ng Department of the Interior and Local Government at ng Metropolitan Manila Development Authority, makakapagbigay ang pamahalaan ng mga water purification machine sa mga apektadong rehiyon. Git ng Pangulo, kailangang mas palawakin pa ang mga solusyon para sa limitadong pinagkukunan ng tubig sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Kanya ring binigyan diin ang kahalagahan ng climate at disaster risk assessment sa bawat probinsya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, Taiwan. At sa mga suki natin sa Hong Kong, kumusta na po kayo? Nagtatanong sila paano daw pa ma-avail yung tangerine chocolate. I mean, mag-text lang ho kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo yung kanilang website, yung Tangerine Chocolate.ph. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na natin umaasa sa kompra ngayon, mga MSMEs na. Ayan ha, dahil ho yung mga magagandang planting material na kakaugaling Davao, hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po natin ang gawang atin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka at mga MSMEs. Alam naman natin ang mga MSMEs kumakatawan sa mahigit 99% po ng mga negosyo sa Pilipinas. Kaya pagka pinalalakas po natin ang kanilang loob, pinalalakas din ho natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ayan, dalawang items po ang ating hinahanap, parehong mechanical device. Ayan. Pero yung isa, 1800s pa ito nung ma-develop, ano ha? Hindi muna tayo magbibigyan ng clue, palakihin muna natin yung premyo, ano ha? Pero yung mga magagaling, makukuha ka agad dyan. Maniwala ho kayo, ha? Sundin po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, ang inyong sagot. Hindi. Empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. So ulitin natin ha, 2,000 agad ang ating buwena ng premyo ngayong araw na ito.
Magandang umaga, Pilipinas! Maubay nga aga sa mga tigpaminaw nato riya sa Tacloban, sa mga taga-Calbayog City. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Kapuluan. Sa mga suki natin dyan sa San Diego, California, good morning! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit ni Aklan 2nd District Representative Federico Harasco Jr. ang kahalagahan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution upang makasabay ito sa iba pang mga Asian countries na ilang beses na nagbago ng kanilang konstitusyon para mapayagang makapasok ang dayuhang pamumuhunan. Sinabi ni Harasco na ang mga bansa gaya ng Indonesia, Vietnam at Thailand nagbago na ng konstitusyon upang makatugon sa pagbabago ng mundo, samantalang ang Pilipinas hindi pa nababago sa kalipas na 37 years. Ito man ang dahilan kung bakit mas maraming dayuhang mamumuhunan ang pumapasok sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas dahil gumagawa sila ng kinakailangang pagbabago upang mas maging competitive. Ipinunto pa ni Harasco na ang pagtutol sa pag-amyenda sa 1987 Constitution ay nagugat sa walang basehang kuro-kuro na masisira ang lipunan ng bansa kung ito ay gagalawin. Pangulong Marcos namigay naman ang mahigit sa 3,000 na titulo ng lupa sa Caraga. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pamela? Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na kukumpletuhin ito ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Land Reform Program bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Kasunod nga ng pamimigay ng Pangulo ng land title sa Davao Region, ipinamahagi nito ang mahigit 3,000 titulo ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Caraga Region. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos sa Prosperidad, Agusan del Sur, sinabi nitong malayo na ang narating ng pamahalaan pagdating sa pamimigay ng mga titulo ng lupa, bagamat kailangan pa raw dagdagan ang kanilang pagsisikap dahil marami pang benepisyaryo ang hindi nabibigyan. Hindi matapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. Bukod sa mga titulo ng lupa, namigay rin ang mga farm machinery at equipment sa mahigit 1,000 benepisyaryo. Binuksan din ang Farm to Market Road Project sa Surigao del Sur na ayon sa Pangulo ay nagkakahalaga ng 194 million pesos. Dagdag pa ni Marcos, pakikinabangan ito ng nasa higit 30,000 magsasaka. Matatanda ang pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act noong nakaraang taon na nagtanggal sa utang ng nasa 600,000 beneficiaries. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Pam. Type 36 ang oras sa buong Kapuluan. Lalaki nahulihan ng baril sa LRT2. Ayoko naman to. Alam na ang higpit ngayon pabit-bit-bit pa ng baril. Detalye na balita mula kay Angel Barosa, RH52 Angel. Good morning, Kuya Angel. Arestado isang lalaking nakasuot pa ng t-shirt ng Unitin Tandem matapos magtangkang magpasok ng baril sa Light Rail Transit Line 2. Kinilala lamang sa alias na Roy, ang 40 anyos na suspect na kagyat inaresto sa Masinag LRT2 Station sa lungsod ng Antipolo. Sa report ng Rizal Provincial Police Office, sinito si Roy nang makita ng mga secure sa X-ray scanner ang imahe ng isang baril sa loob ng kanyang backpack. Pero pumalag pa umano at nakipagmatigasan ng suspect dahilan para magpasaklolo ng duty guard sa tauhan ng Police Rizal. Nakumpiska kay alias Roy ang Colt 45 pistol caliber 45 na may isang magasin na kargado pa ng isang live ammunition. Patuloy ang iniimbestigahan o patuloy na iniimbestigahan ang motibo itong pagdadala ng baril ng suspect na maharap sa kasong illegal possession of firearms habang ipinadala naman sa forensic unit ng armas sa ilalim sa ballistic examination. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Binunyag naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na gumagamit ang mga isdang Chinese ng chemical na cyanide sa Baho de Masinloc. Ayon sa spokesperson ng BIPAR na si Nazario Briguera,
Sinasadyang sirain ng mga Chino ang bahura upang hindi mangisda mga Pinoy sa lugar. Sa pagtaya ng opisyal, mahigit sa 1 billion pesos na ang pinsala ng cyanide fishing pero hindi pa nagsasagawa ang BIPAR ng formal na pag-aaral tungkol dito. Itinuturing ng ahensya na serious concern ng cyanide ng mga Chinese dahil maaari itong makawasak din sa mga corals ng teritoryo. Wala pang ebidensyang gumagamit naman ang mga mangingisdang Chinese o Vietnamese ng cyanide sa Scarborough Shoal. Ayon sa spokesperson ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, walang nagpapatunay sa cyanide fishing ng China o Vietnam sa bahura. Taliwas naman ito sa sinabi ng BIPAR. Dalawang ahensya ng gobyerno na nakatutok doon, parehong... Una rito, binunyag ng BIPAR na sinasadya ng mga mangingisdang Chino na sirain ang Baho de Masinloc para daw hindi makapangisda doon ng mga Pinoy. Sa impormasyon naman ng ground personnel ng ahensya, pumapalo na sa mahigit 1 billion pesos ang pinsala ng cyanide sa Scarborough Shoal. Sino sa kanilang dalawa kayo nagsasabi ng totoo? Ang BIPAR o si Tariela? Naisbata ng panibagong floating barrier ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ayon sa spokesperson ng Coast Guard for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakita nito ang barrier kung saan nakatambay ang dalawang barko. Noong February 15, may presensya rin niya ng mga speedboat malapit sa mga barko ng China Coast Guard na tila nagbabantay sa floating barrier. Tatlong tulak ng illegal drugs sa Caloocan, nakuha na ng mahigit sa 300 pisong halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Dahil buntag ko Angel, natimbog ng Northern Police District DBOU ang tatlong umano'y nagpapakalat ng illegal na droga sa Villa Enrico Compound sa Barangay 171, North Caloocan. Ayon dito kay Police Major Gerald John Rivera, nakuha ang 53 gramo ng umunisya mo sa suspect na sina George Kulot at Irol na nagkakalaga ng 360,000 pesos ang 400 pesos. Kabilang na rito ang nakuha sa suspect ay isang 30 kalibre ng baril na walang lisensya. Ilang araw din namanong isinilalim sa surveillance operation ang kalaban ng tatlo bago kinasang bypass operation na nagresulta ng pagkaka-aresto. Wala pa rin sa Canara sa Pilipinas, bisa rin sa Kusaros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Pinalawag pa ng Commission on Elections ang deadline ng bid submission para sa internet voting and electronic transmission services para naman sa 2025 midterm elections. Sa halip na bukas, February 21 na magiging deadline para dito. Ayon sa Comelec Special Bids and Awards Committee, lain nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga bidders na makatugon sa napakaraming mga requirement. Inusad din sa February 28 ang deadline sa submission ng bids para naman sa Secure Electronic Transmission Service mula dating February 14. Kinakailangan talaga matugunan natin itong problema natin sa dayaan pagka panahon ng eleksyon, para hindi nababahira ng mga pagdududa ang mga nagiging resulta. Kaya lang sabi nga nila, kung talagang gustong dayain, kahit pa siyang katerbang makabagong teknolohiya pang ilagay mo dyan Pagka nagsabuatan ng mga ulupo, walang mangyayari. Ay, susme. Pagandahin natin ang ating gising. Magkaroon tayo ng magandang tulog. Sa tulong po ng kauna-unahang postbiotic food supplement ang Ultabio, na-achieve po natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang gising, maganda din po ang ating mood sa buong maghapon. Ayan, kahit pa sabihin mo, kulang ka ng tulog. Yung pong pagpupuyat, nagiging dahilan po ng maraming mga karamdaman. At yan po, sa tulong po ng Ultabio, na sabi nga po ng mga medical experts, malaki may tutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, makatutulong sa atin para maiwasan ang masakit na dala ng kakulangan ng tulog, depression, at saka yung mga anxiety na dala ho ng mga pagbabago ng panahon. Ayan. Available po ito sa Lazada, sa Shopee, o dili kaya sa mga branches po ng Mercury, Amesco, Pasmed, John's Pharmacy, at
CuraMed. Pero doon sa ibang mga lugar, sabi nila, wala naman dito sa Mercury namin eh. I-try ho ninyo sa Amesco. Baka meron. Ayan, mabilis lang ho nagkakaubusan. Ang postbiotic food supplement ng Ultabio ang kauna-unahan pong nakarehistro sa Food and Drug Administration, kung kaya't rekomendado po ng mga doktor. Kaya sa panahon ho ng pagbabago, stressful na buhay, kinakailangan natin ng matinding kaagapay. Yan po ang ibinibigay na tulong ho sa atin ng Ultabio. Ultabio, hindi po ultra ha. Ultabio. Ayan pero para ho may mga concerns ho kayo, mag-text sa 0917-110-6580 at may mga nakastambay na ho diyang medical experts. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas sa alas 5 ng umaga. 7 makalipas sa alas 5 ng umaga. Maganda itong report ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manex Dalipe. Ang sinasabi niya, na-achieve na ng almost 100% ang mga LEDAC measures. 94.7%. Yun ho yung rating nila sa mga priority bills na tinukoy ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Legislative Executive Development Advisory Council. Kaya lang, hindi rin ho maisa sa katuparan yung pong mithiin ho ng Pangulo dito po sa mga LEDAC bills na ito. Kasi 14.28% lamang o 45% lamang ang naaprubahan naman ng Senado. Sabi nga po ng mga mambabatas, kabilang doon ho sa mga natitira na lamang na 3 LEDAC bills na kinakailangang mapagtibay ay yung mga amyenda sa EPIRA Law, yung Electronic Power Industry Reform Act na nasa Technical Working Group pa rin, tapos yung Budget Modernization Bill at saka yung National Defense Act ay nasa Committee for Consideration. Pagka yan ho ay naipasa na, makukumpleto na nila yung 57 ng kabuang LEDAC bills na napagtibay sa third and final reading. So kung yan ho magiging basihan, malaki-laki ang diferensya kung ikukumpara doon sa mga ginagawa ngayon ng mga mambabatas dyan po sa malaking kapulungan o mataas na kapulungan. Kaya ang pakiusap po nila, bilis-bilisan naman. Ito pong pagpapatibay nito pong mga priority measures nito nang sa gayon matugunan yung pong mga adikain ng Pangulo at saka ng LEDAC ng pagtibayin o ng ipasaho nila ang mga naturang priority measures. Ang layo nga naman, ang House 100%, ang Senate 45%. Saan ka pupulutin yan? Di ba? Di ba't nagkasundo sila na bago naman pinagtibay yung mga LEDAC bills na yun kaya nga Legislative Executive Development Advisory Council. Kaya kinakailangan na yung pong mga bills na yan mapagtibay sa lalong madaling panahon para matugunan yung mga kinakailangang pagbabago sa ating lipunan. Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang mga pulis ang 5 kataong huli sa aktong kumukuha ng underground cable wires ng PLDT. Nagkakalaga ng 750,000 pesos sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod. Ang mga suspect ay sina Brian Riano mula sa Romblon, Brendo Francisco mula Masbate, Ruel Bailon ng Quezon City, mag-amang Freddy at John Lloyd Hagokoy, residente naman ng Negros Occidental. Lahat sila dumayo pa ng Bacolod City para gumawa ng katarantaduhan. Mga loko-loko din talaga, Ayon kay Police Captain Andy Opalia, ang hepe ng Police Station 7, namataan ng mga suspect na nakasuot ng reflective clothing, gumamit pa ng mga traffic cones habang nagmimistulang may ginagawang maintenance activity sa kalsada. Tinawagan ng pulisya ang PLDT upang kumpirmahin ang sinasagawang maintenance, ngunit itinanggi ito ng kumpanya kung kaya't agad na aresto ng mga otoridad ang mga naturang suspect na galing sa iba't ibang lugar dumayo ng Bacolod para doon magnakaw ng telephone cable. Ay, sus may Ginoo. Alam po ninyo, dati rin may ganyang problema ang Pag-asa at saka ang PBOX.
Yung pong mga monitoring device ho nila at saka yung mga early warning device, kasi may mga kable yung mamahalin bukod pa dun sa may mga bakal syempre na enclosure yan, pinakikialaman ho ng mga walang magawa sa buhay. Nagdulot ho ng panganib yan dahil merong isang insidente na yung pagbaha galing sa Cagayan River nung bumaba, hindi na monitor kasi nawala na yung early warning system, di ba? So may mga nalunod na mga bata. So sa Kongreso ho, may pinagtibay na batas yung pong magpapataw ng mas mabigat na parusa kasi kadalasan nagiging dahilan kaya't mabagal hong nahahatulan itong ganitong klase ho ng mga krimen. Dahil sa kinakailangang patunayan mo muna yung paglabag sa Anti-Fencing Act, di ba? Sa haba ho ng proseso maswerte na lang kung talagang tututukan ho ng ahensya ng gobyerno, yung private company, PLDT halimbawa, o dati ho ng Pag-asa, yung pagsasampa ho ng demanda. Pero kung hindi ho matututukan, edi nawawalan ho ng saysay. Kaya parang din para sa PNP, binabanggit kanina ni Congressman Acop, dahil walang certainty ng parusa, maraming naglalakas loob. Kaya sa ilalim po ng isang special law, mere possession ng anumang device ng Pag-asa at saka ng PBOX constitute a crime. Hindi mo na kinakailangang patunayan pa ang theft at saka ang anti-fencing. Di ba? Yung pagbili ng ninakaw, di ba? Binenta sa iyo, malay mo ba naman, nanakaw yun, di ba? So, kailangan mo pang patunayan ang paglabag sa anti-fencing law. Pero sa ilalim ho ng isang special law, mere possession ng anumang device na may konektada, identified o may markings ng Pag-asa at saka ng PBOX, automatic 1 million po ang multa. 1 million pesos. Plus may kasamang kulong. Mula noon, wala na hong nagsasamantala. Kung meron man, mas madali hong matunton dahil ala naman din hong bumibili. Yan ang paraan para ma-discourage ito pong mga magbabakal, itong mga bumibili ho ng mga ganitong mga produkto na wag tangkilikin yung mga galing ho sa mga ganitong klase ho ng mga pagnanakaw. Sa awa ng Diyos, alahong katulad na batas. Walang special law na katulad po nung sa Pag-asa at sa PBOX. Siguro panahon na, tutukan din ho ng Kongreso na magpatupad ng kanyang magpasa ng mga ganyan. Lalong-lalo na yung mga safety barrier, yung mga ini-install ng DPWH, di ba? Na mga safety barrier sa mga gilid ng mga kalsada. Kaya may mga nahuhulog ng basta-basta Eto pa, yung manhole. Ninanakaw din, bakal din ho yan So dapat mere possession ho niyan will already constitute a crime. Kasi sino ba namang, di ba? Sino ba namang gagawa ng bakal, ng manhole na bakal para ibenta? Di ba? So malaki ho talagang probability na yan po ay galing sa nakaw. So ba't mo pa kinakailangang patunayan ang paglabag sa anti-fencing law bago mo masampahan ng reklamong theft? Dapat yan, matik. Mere possession should constitute a crime. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Alam na ho tayo, susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ako Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sa pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa aral ng isa pong modern scientist, si Sir Karl Raymond Popper, isa pong Austrian-British philosopher. Ang sabi niya, true ignorance is not the absence of knowledge, but the refusal to acquire it. Marami ho sa atin ayaw matuto ho. Kaya hanggang ngayon, natatakot tayo sa hindi natin alam. Yung fear of the unknown. 3 minuto na lamang. ACS na umaga. Ganda umaga, Pilipinas! Magandang balita!